Alam naman natin guys na sa panahon ngayon is sobrang dami na pong content creators dito sa YouTube. And sa vlog na to guys, i-discuss ko sa inyo yung 11 easy steps paano nga ba kayo maging isang earning content creator. Bago po pala natin simulan itong vlog na to is gusto ko lang magpakilala sa inyo. Ako po pala si DJ MA and most of my videos ay nakapokus sa pagbibigay ng tips dito sa YouTube para sa mga baguhan na content creators. And guys, nagbabahagi din tayo ng mga live streaming platforms na pwede nyo pong pagkakitaan kahit nasa bahay lang kayo. Alam ko guys na yung i-discuss ko sa vlog na to is maaaring alam nyo na. Pero for sure makakatulong po ito sa mga baguhan na content creator na naliligaw ng landas, no? Or let's just say hindi nag-grow ng authentic yung mga channels nila. For sure guys, makakatulong itong vlog na ito sa inyo and I suggest tapusin nyo po yung video na to. So DJ MA, ano ba yung 11 simple steps na pwede mong ibahagi sa amin para makapagsimula kami bilang isang earning content creator dito sa YouTube? So yung pinakauna guys, define your niche and your target audience, no? I know guys, this sounds generic or madalas nyo na siyang naririnig sa iba't ibang klase ng content creators dito sa YouTube. But guys, yun po yung reality, no? So hanggat maaari guys, bago po kayo magsimula ng inyong mga video uploads or content dito sa YouTube, is meron na po kayong naka-ready na niche na gusto nyong gawin sa channel nyo. And bilang bagong content creator dito sa YouTube is hindi naman po maiiwasan na magkaroon tayo ng confusion kasi sobrang dami nating gustong gawin at ito yung nagiging dahilan para hindi tayo magkaroon ng specific niche or target audience dito sa YouTube. And yung iba magtatanong, DJ, pwede bang magbigay ka ng example? Paano ba namin malalaman agad yung niche na para sa amin? I suggest guys, obserbahan nyo yung kakayahan nyo, yung skills na meron kayo. Yung kapaligiran nyo, ano ba yung pwede nyong i-vlog sa labas ng bahay nyo, ano ba yung pwede nyong i-vlog sa loob ng bahay nyo, ano ba yung kaya mong gawin. Like for example is marunong ka sa ganitong skill, marunong ka sa welding, marunong ka sa cooking, marunong ka magbigay ng tips, or teacher ka man, is pwede kayong magsimula ng niche about doon sa mga topics na naiisip nyo. So sa sitwasyon ko kasi guys, dahil nga napag-aralan na po natin yung iba't ibang analytics dito sa YouTube is madali ko na lang po na naibabahagi sa mga viewers ko para maintindihan din po nila kung paano ba gumagana yung analytics or algorithm na itinuturo natin dito sa ating channel. So that's why yung pinakang niche po ng ating channel ngayon is mostly nakapokus tayo sa YouTube tips and education. So dahil dito guys, nabibigyan ko po kayo ng idea paano kayo pwede makapagsimula ng inyong sariling niche sa inyong mga YouTube channels. Kasi guys, alam nyo ba na sobrang hirap na magkaroon ng organic audience or let's just say revenue dito sa YouTube kung wala din po kayong viewers. So meaning kung hindi po aangat ng authentic or organic yung mga channels nyo, is maniwala kayo sa akin guys na mahihirapan din po kayo magkaroon ng sahod o revenue dito sa YouTube. So para sa akin guys, yung masasabi ko dun sa number 1 is observe nyo po yung skill na meron kayo and yung sitwasyon nyo sa buhay, kung ano ba yung mga contents na sa tingin nyo pwede nyo gawin, kung related ba ito sa inyong trabaho or dun sa skills na meron kayo. So yung pangalawa guys, wag nyo po syempre kakalimutan ito dahil kung hindi nyo ito gagawin is hindi kayo makakagawa ng YouTube channel. So simple lang guys, step number 2, gumawa po kayo ng inyong mga YouTube channel. Naghahanap ba kayo ng murang coins or diamonds sa mga live streaming platforms or games na pinaglalaroan nyo? Ang the best na may sasuggest ko sa inyo is bisitahin nyo ang CocoDP. So dito sa CocoDP guys, hindi lang po mga games ang meron dito. So meron din silang live streaming platforms and gift cards like Popolive, iTunes gift card, PlayStation gift cards, Xbox gift cards, Chamet, Sugo Boys Live, Bigo Live, IMO, Star Maker, Miko at marami pang iba. Sa mga gusto po makuha ang exclusive discount ng CocoDPs, huwag niyo pong kakalimutan na mag-login sa inyong mga Google accounts at gamitin niyo po yung link na nasa comment box. Once na nakalagin na po kayo dyan guys, automatically pag bibili po kayo ng mga packages na $1 pataas, is pwede niyo pong may apply yung coupon na nasa account nyo. Guys, bibigyan ko din po kayo ng idea paano nga ba kayo makakabili ng Popolive coins dito sa CocoDP. So, i-click nyo lang po yung Popolive and then yung first step, ilagay nyo po yung user ID number ng account nyo. And then yung step number 2, select your package.
Step number 3 is pumili po kayo ng payment method. Pero kung gusto nyo po makuha yung maximum 2% discount ng CocoDPs, gamitin nyo pong payment method ay yung KuCoin. Step number 4 guys, ilagay nyo po yung email address nyo, and then last step, click buy now. So guys, wala pa pong isang minuto is marireceive nyo na po yung package na binili nyo sa inyong mga accounts. And you can check your email para sigurado. So ano pang hinihintay nyo? Visit CocoDP today for more info. May mga nababasa din kasi ako guys na mga comments regarding dito, especially sa paggawa ng YouTube channel. Alam nyo ba guys na hindi kayo makakasubscribe sa akin or hindi po kayo makaka-comment dito sa ating mga videos kung hindi kayo nakalagin sa inyong mga Google accounts. So meaning guys, kung nakalagin na po kayo sa inyong mga Google accounts is potentially pwede na po kayong gumawa ng channel dito. So guys, simple lang po paano gumawa ng YouTube channel. So pumunta po kayo doon sa YouTube, and then doon sa upper right corner makikita nyo po yung inyong icon or logo. So i-click nyo lang po ito, and then i-click nyo po yung YouTube Studio. Okay, kung nandun na po kayo sa YouTube Studio at pinili nyo po yung account na gamit nyo. So doon sa left side guys, sa bandang baba is may makikita po kayo na settings. So after nun guys, i-click nyo lang po yung channel option and then advanced settings. Click add or manage your channel and then create your channel guys. So dito pwede na kayo makagawa ng inyong mga YouTube channels dito sa YouTube. So guys, sobrang basic lang po para makagawa kayo ng YouTube channels. So guys, yung pangatlo is plan your content schedule. I know guys, iba-iba naman tayo ng sitwasyon sa buhay. Alam ko yung iba sa inyo is sobrang busy sa work, but at the same time gusto nyo pong subukan na mag-content dito sa YouTube. But in reality kasi guys, sobrang hirap din talaga na i-manage ang buhay natin bilang isang empleyado at buhay natin bilang isang content creator. Kaya dito sa YouTube guys, sobrang halaga po na meron tayong consistent uploading time schedule. Lalo na po kung talagang sinusubaybayan na ng mga bagong subscribers natin or mga bagong viewers natin yung mga videos na ginagawa natin dito sa YouTube. Kasi guys, maaaring mag-upload kayo ng ibang oras, but yung oras na yon is wala pala kayong masyadong audience doon. But ang maganda naman sa ganun guys is magkakaroon kayo ng mga bagong audience kung iba yung time slot na gawin nyo. Pero kung gusto nyo po talaga magkaroon ng consistent growth dito sa YouTube is much better. Meron din po kayong consistent na uploading time schedule. So yung pang-apat guys is invest in equipment and software, no? But alam naman natin guys, bilang baguhan dito sa YouTube, hindi pa tayo ganun kaseryoso. So that's why yung iba sinusubukan lang and wala pa silang plano na mag-invest ng any high-tech equipments. And let's be honest guys, na hindi naman po lahat ng mga sumusubok dito sa YouTube is may kakayahan na bumili ng high-quality gadgets or high-quality camera para sa vlogging, or let's just say high-quality mic, no? Para kahit papano maging mas klaro yung mga audio na mapuproduce nila sa kanila mga contents. So yung iba magtatanong sa atin na DJ May, paano kaya yun? Wala naman kaming pera, hindi naman sapat yung kakayahan namin para makabili kami ng magagandang kalidad na cameras or alam mo yon, magagandang equipment para mag-vlog. Alam nyo guys, yung pinaka-the best na equipment na pwede nyong gamitin ngayon is kung anong meron ka. Alam naman natin guys na lahat tayo sa panahon ngayon is may kakayahan na bumili ng smartphones, no, Android phones, and alam naman natin na yung mga phones natin is meron itong camera. At dito guys, sa mga vlogs na ginagawa natin, maniwala man kayo or sa hindi, ang ginagamit ko lang po na camera is galing po sa aking cellphone mismo. Okay, at yung ginagamit po natin na editing applications is yung CapCut, which is pwede nyo po yung gamitin guys, libre lang siya. Pero kung gusto nyo pong gamitin lahat ng features ng CapCut is magbabayad po talaga kayo dito. So ano ba yung ibig ko sabihin? Na hindi nyo po kailangan gumastos talaga sa mga high quality gadgets kung nagsisimula pa lang po kayo. So yung pinaka-the best na pwede nyong gamitin kung nagsisimula ka pa lang is yung cellphone na meron ka. Kasi may mga nababasa din ako sa mga videos ko na DJ, parang ang hirap magsimula ng content dito sa YouTube kasi wala pa naman kaming pambili ng high-tech na camera. Pero in reality guys, hindi naman mahalaga yun nakadepende naman yun sa'yo kung gusto mo talagang magsimula ng channel mo dito sa YouTube. So yung panglima guys, create high-quality videos. Alam ko guys na generic na siyang pakinggan or madalas nyo na siyang naririnig sa ibang content creators na nagbibigay din ng tips. But in reality guys, if meron tayong high-quality videos na malinaw, talagang nakakagana siya panuorin, lalo na kung nakaka-relax pakinggan yung audio nung vlog na yon.
And sa panahon kasi ngayon is sobrang dami na pong naglalabasa na murang gadgets para sa vlogging. Simula doon sa lapel na pwede natin gamitin, doon sa mga cameras po na pwede natin gamitin, doon sa mga camera ng phone natin. Alam naman natin guys na kaya na nitong sumabay sa magagandang camera. So meaning guys, hindi nyo po pwede sabihin sa amin or sa akin na kaya hindi kayo nakakapagsimula ng inyong YouTube channels is dahil wala po kayong high quality gadgets. And maidagdag ko lang guys doon sa create a high quality videos, no? Pag sinabi kasing high quality videos is, ito yung mga videos na pag pinanood ng mga viewers natin is worth it siya. Okay? Hindi sayang yung oras nila. It's either may natutunan sila, it's either may nakuha silang bagong lesson na motivate sila, or natuwa sila doon sa mga videos na ginagawa mo. Kaya doon sa mga nagtataka na DJ bakit po kaya ganon, ang tagal ko na sa YouTube at still wala pa rin nanonood sa akin, sobrang hirap umangat ng views ko dito sa YouTube, ano po kaya ang problema ng aking channel, baka na shadow ban po ako. And then nung pinuntahan ko yung kanyang channel, nakita ko dun sa mga videos niya, and sad to say, hindi naman talaga kasi worth it panoorin kasi nga walang effort, no? Kumbaga hindi na pag-isipan yung niche kasi iba-iba siya ng content eh. Meron siyang short videos, may long form, but pag pumunta ka dun sa channel niya is parang iisipin mo na about saan ba yung channel na to. Okay, ano ba ang mapupulot ko once na-click ko yung videos niya? Kasi guys, bilang viewers dito sa YouTube, yun agad yung iisipin natin na pag click ko ba yung video ng tao na to or ng content creator na to is may mapapala ba ako? May matututunan ba akong bago dito once na-click ko yung video niya? Kaya para sa akin guys, wag po kayo magtataka kung walang nanonood sa inyo, lalo na kung hindi kayo nag-e-effort or hindi nyo napagplanuhan ng mabuti yung niche na gusto nyo pong gawin para sa channel nyo. So ito yung nagiging dahilan para maligaw ng landas ang isang content creator kasi nalilito na siya, hindi niya na alam yung gagawin niya sa channel niya. At sobrang desperado na siya na magkaroon ng madaming subscribers, ng viewership dito sa YouTube. But in reality kasi guys, hindi po uubra kung ipipilit natin yung gusto natin. So nakadepende po yan lahat sa preparation, okay, doon sa niche na meron tayo, kung authentic ba yung pagangat ng channels natin or at the same time talaga bang yung mga videos na ginagawa natin is magiging interested siya sa mata ng ibang tao.